Ngayon, batay sa 1 Kronika 3, talata 6 hanggang 15, ibabahagi ko sa inyo ang isang mensahe na pinamagatang Sino ang mga tunay na anak ni David? Sino ang mga tunay na anak ni David? Kaya, gayang ating nabasa, pinag-aralan natin ang 1 Kronika 3. Kasalukuyan kaming nag-aral mula sa seryeng History of Dimension, Aklat 6. At ang Aklat 6 ay nagsisimula sa isang pag-aaral tungkol sa mga talangakan sa Aklat ng mga Kronika. Ngayon, ang Kabanata 3 ay ang kalangkanan ng mga anapo ni David. Kaya ang talangkangangan ito ay mula kay Haring David na ipinanganak noong 1040 before Christ hangtod sa mga inapo ni Zerubabel na nabuhay noong mga unang bahagi ng 400 before Christ. Kaya noong unang bahagi sa 400 BC, noon isulat ni Ezra ang aklat ng mga kronika. Kaya ang talaangkan ng ito ay talagang nag-ugnay hangtad sa mga kapanahon ni Ezra na kanyang sinusulatan. Kaya si Ezra ay sumusulat para sa mga taong bumalik mula sa pagkatapon sa Babylonia. Tama ba? At medyo nalungkot talaga sila dahil napakahirap ng sitwasyon para sa kanila. Hindi magandang takbo ng mga bagay-bagay, di ba? Bumalik sila mula sa pagkatapon na iniisip na magkakaroon na sana silang bahay at magiging maayos ang lahat. Pero hindi naman ganoon noon. Nawasak ang kanilang mga tahanan. Nawasak ang templo. Ang mga kaaway ay naninirahan sa kanilang lupain. At ang mga kalaban ay mas malakas kaysa sa kanila. Kaya pala sila nalulungkot ng ganito. At sinasabi sa kanila ni Ezra, tingnan ninyo kung sino tayo. Kami ay mga tuwirang inapo ni David. Sige, kaya ngayon, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, tingnan natin. Bakit napakahalaga ang mga inapo ni David? At pagkatapos ay titingnan natin kung sino ang itinatampok ng genealogy na ito dahil may ilang mga tao na itinatampok ng genealogy na ito. At susuriin natin kung bakit mahalaga ang mga taong iyon at kung ano ang itinuturo sa atin ngayon ng kanilang buhay tungkol sa ating sariling buhay. Kaya una, tingnan natin ang kahalagahan ng mga inapo ni David. Bakit mahalaga ang mga inapo ni David? Ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga inapo ni David ay dahil ibinigay sa kanila ng Diyos ang tipan kay David. Ibinigay ng Diyos kay David ang kaniyang tipan, at iyan ay tinatawag na tipan kay David. Kaya nakasulat yan sa 2 Samuel 7, talata 12 at sa mga sumunod hanggang sa talata 17. Sa bersikulo 12, nakigsulti ang Diyos kang David. Ingon niya, inigtapos sa imong mga adlaw, ug mopahulay ka uban sa imong mga ginikanan, patindugon ko ang imong kaliwat gikan kanimo, ug itukod ko ang iyang ginharian. Kini ang saad sa Dios. Kaya ipinangako ng Diyos na ang inapo ni David ay magiging isang spesyal na inapo na ang kaharian ay itatagag. Kaya kung patuloy mong basahin hangtod sa talata 17, ang Davidikong ang tipan ay nangangako ng 5 magkakaibang bagay. Kaya hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ng maikli kung ano ang mga pangako ang iyon. Kaya ang mga pangako ng tipan kay David. Una, sinasabi nito, ang inapo ni David ang magtatayo ng templo. Kaya ibinigay ng Diyos kay David ang tipang ito dahil mayroon sa puso ni David ang pagnanaas na magtayo ng templo para sa Diyos. At nang marinig iyon ng Diyos, talagang natuwa ang Diyos sa naisip niya. Ang pagnanas na magtayo ng bahay para sa Diyos ay nagbigay kasiyahan sa Diyos. Pero sinabi ng Diyos, alam mo, si David ay isang sundalo at nagbubo siya ng maraming dugo gamit ang kanyang mga kamay. Kaya sinabi ng Diyos, dahil nagbubo ka ng maraming dugo gamit ang iyong mga kamay, hindi mo magagawang itayo ang aking templo. Ngunit ang iyong inapo ang makakagawa nito. Yan ang pangako. At pangalawa, ipinangako ng Diyos na itatag niya ang kaharian ni David magpakailanman sa pamamagitan sa kanyang inapo. Ang kaharian ni David ay itatatag magpakailanman sa pamamagitan ng inapo ni David. Malino naman, hindi maarang si Solomon ito, di ba? Dahil namatay si Solomon. Tao rin siya, katulad natin.
Kaya dahil ito ay tungkol sa walang hanggang kaharian, ito ay tumutukoy sa isang taong mas dakila kaysa kay Solomon. Pangatlo, ipinangako ng Diyos na ang Diyos ay magiging kanyang ama at siya ay magiging anak ng Diyos. Ang tinutukoy nito ay ang inapo ni David, tama ba? Ang anak ni David ay magiging anak ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Yan ang pangako. At upo, pang-apat, ang maibiging kabaitan ng Diyos ay hindi kailanman maghihiwalay sa mga inapo ni David. Napakagandang pangako iyan, hindi ba? Kung ikaw ay inapo ni David, ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi kailanman hihiwalay sa iya. At panghuli, nangako ang Diyos ng sambahayan ni David ay mananatili magpakailanman. Ang mga inapo ni David ay magpapatuloy magpakailanman. Kaya anong pinag-uusapan nito? Sino-sino ang mga inapo ni David na to? Hindi naman yan tungkol sa mga physical nilang inapo, di ba? Kaya sa simula, malinaw na ito ay tungkol kay Hesukristo. Si Hesukristo ang anak ni David na ipinangako. Si Jesus ang siyang magtatayo ng tunay na templo. Si Jesus ang siyang maghahari magpakailanman. At ang kaniyang sangbahayan ay matatatag magpakailanman. At si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos, tama ba? Kaya si Jesus ang tunay na inapo ni David. Ngunit higit pa sa kay Jesus lamang ang tinutukoy nito. Ang tinutukoy nito ay ang mga taong naniniwala kay Jesus, hindi ba? Yan tayo, ikaw at ako. Dahil sa Galatia 3, versikulo 26, sinasabi, ang mga nananampalataya kay Jesus ay magiging mga anak ng Diyos. At ang mga inapo ni David ay mga anak ng Diyos, tama ba? Kaya tayong mga nananampalataya kay Hesukristo ang tunay na mga inapo ni David. Kaya balikan natin at tingnan ang talakangan ito. Sino-sino ang mga itinatampok sa talangkanang ito? Kaya kung titingnan mo ang talaangkangan ng ito, nagsisimula ito kay David, okay? At nakalista rito ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki. Marami siyang anak na lalaki. Mauna siya'y 6 habang siya ay nasa Hebron. At pagkatapos ay 13 pa habang siya ay nasa Jerusalem. Kaya nakalista rito ang lahat ng kaniyang mga anak na lalaki at pagkatapos ay bumalik ito kay Salomon. Kaya sinasabi nito sa atin na ang tipan ni David ay dumadaloy sa pamamagitan ni Solomon. At saka mula kay Salomon, nakalista rito ang lahat ng kanyang mga kahalili, tama ba? At pagkatapos ay napunta ito kay Josiah. Si Josiah ang espesyal dito. Itinatampok si Josiah. Dahil isang anak lang ang nakalista rito, di ba? Bawat kahalili. Pero pagdating kay Josias, nakalista sa talaangkanan ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki, lahat ng kanyang 4 na anak na lalaki. Kaya ipinahihiwatig nito sa atin na espesyal si Josiah. Hindi ko na isusulat ang mga pangalan nila dahil hindi mahalaga rito ang mga anak niya. Ngunit ang mahalaga ay ang kamiyang apo na si Jeconias. Inatampok si Jeconias dahil may sinasabi itong espesyal tungkol sa kanya. Sinasabi nito na isa siyang bilanggo. Nakalista lang lahat ng iba pang pangalan. Ngunit tungkol kay Jeconias, may sinasabing espesyal ang talangangkanan. Kaya ibig sabihin nga ay espesyal si Jeconias. At pagkatapos noon, nakalista rito ang 7 anak na lalaki ni Jeconias. Muli, hindi nito ginagawa ito para sa kahit kanino pa. Nakalista lang doon ng isang anak na papalit sa kanila, di ba? Ngunit nakalista rito ang lahat ng 7 anak o lalaki ni Jeconias. At pagkatapos niyan, sa wakas, ang talangkangang ito ay nagtuturo sa iyo, Zerubabel, na apo ni Jeconias. Kaya ang 5 taon ito, lalo na ang 3 ito rito, sina Josias, Jeconias at Zerubabel, ang itinatampok sa talaangkanang ito. Kaya bakit mas mahalaga ang 3 taong ito kaysa sa iba? Bakit sila espesyal? Kaya tingnan natin ng bawat isa, isa-isa. Ang una ay si Josiah. Bakit mahalaga si Josias? Dahil ikaw, ang talaangkanang ito ay karaniwang nagsasabi sa aton na siya ang tunay na inapo ni David.
Tingnan ang sinasabi sa 2 Hari 22, talata 2. Sinasabi nito na si Josias ay gumawa ng tama sa paningin ng Panginoon at lumakad sa lahat ng landas ng kayang amang si David, ni hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Kita nyo, ginawa ni Josias ang eksaktong katulad ni David. Ginawa niya ang lahat na mabubuting bagay na ginawa ni David. Kaya nga talaga siyang itinuturo at binibigyang diin ang genealogy. Ang buhay niya. Si Hosias ang huling mabuting hari ng katimugang kaharian ng Juda at itinatag niya ang pangwakas na reformang pangrelihiyon bago sila dinalang bihag sa Babylonia. At ang reforma ni Josiah ay kakaiba dahil ito ay isang reformang nakasentro sa salita, tama ba? Kaya bago si Josias, nawala na nila ang aklat ng kautusan. Maniniwala ka ba dyan? Nawala nila ang Biblia. Ang lahat ng mga hari ay may kanya-kanyang Biblia. May espesyal na aklat ng kautusan ang mga pari sa templo. Tama ba? At nawala nila ito. At walay nag-abalang maghanap nito. Iyan ang spiritual na kalagayan nila bago pa man si Josias. Kaya sa madaling salita, ang ibig sabihin niyan ay walang nagbabasa ng Biblia. Walay sila'y pakialam, hindi nila alam na nawala na pala ito sa kanila. Ganoon kalala ang nangyari noon. At pagkatapos, nung panahon ni Josias, natagpuan nila ang Biblia habang kinukumpuni nila ang templo. Kaya sa wakas ay naayos nila ang templo. Kaya isipin mo na, walay sinuman hula ko wala ang pumasok sa simbahan. Isinara ito, alam mo na, lahat ng iyon ay sira-sira at wala ng saysay. Wala nag-abalang pumunta at linisin ito hanggang sa dumating si Josiah at sinabing hindi natin maaring hayaang mangyari ito. Kaya naman, hawak niya ang lahat ng kanyang. Umasok doon ang mga pari at ang kaniyang mga levita at nililinis at kinumpuni ang templo. At habang inaayos nila ang templo, natagpuan nila ang aklat ng kautusan. At binala nila ito sa hari at binasa nila ito sa harap ni Josias. At ano ang naging reaksyon ni Josiah? Paano siya tumugon? Sa 1 Kronika 34, mga bersikulo 18 at 19, ganito ang nangyari. Kaya't bukod dito, sinabi ni Sapan na iskriba sa hari, hikaya binigyan ako ng pari ng isang aklat at binasa iyon ni Sapan sa harapan ng hari. At ano ang ginawa ng hari? Nang marinig ng hari ang mga salita ng kautusan, pinunit niya ang kanyang mga damit. Ang punitin ng iyong nga damit, ito ay isang simbolikong gawain. Nangangahulugan ito na ikaw ay lubos na malungkot at nagsisisi. Ayan ang sinasimbolo niyan. Kaya't pinunit ni Josias ang kaniyang mga damit at siya'y nanginig. Bago ang salita ng Diyos, nagpakumbaba siya sa harap ng salita ng Diyos. Iyan ang sinasabing abidya. Kaya iyan ay isang tunay na inapo ni David. Sino ang tunay na inapo ni David? Isang taong naniminig sa salita ng Diyos? Isang taong nagpapakumbaba sa harap ng salita ng Diyos? Maaring lahat ng uri ng bagay ay ginagawa nila. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, sila ay nagpapakumbaba, sila ay umuupo upang mag-focus, upang makinig. Yan ay isang tunay na inapo ni David. At pagkatapos ay sinabi niya sa talata 21, wala ito rito. Ngunit sa 2 Kronika 34, talata 21, ito ang sinabi niya. Sabi niya, itanong mo sa Panginoon para sa akon. Sinasabi niya na ang puot ng Diyos ay malaki sa atin dahil hindi sinunod ng ating mga ninuno ang salita ng Panginoon. Kita nyo, nung nabubuhay pa si Josias, para siyang huling mabuting hari. Ang Babylonia ay paparating na upang sakupin ang Juda. At naramdaman niya yun. Alam niyang paparating na ang katapusan ng kaharian. Alam niyang paparating na ang puot. At aniya, kailangan nating tunay na magpakumbaba at magsisi at manalangin bilang isang bansa. Kung hindi, babagsak tayo. At aniya, nangyayari ito dahil hindi tinupad ng ating mga ninuno ang salita ng Diyos.
Ito ay isa pang katangian ng isang inapo ni David. Kapag dumarating ang kalamidad, kapag dumarating ang kapihatian, kapag may masasamang bagay na nangyayari, alam na alam nila kung bakit ito nangyayari. Iyan ang susi sa tunay na pagsisisi. Kung hindi mo alam kung bakit nangyayari ito, hindi ka magsisisi. Magtataka ka lang, bakit ba nangyayari ito sa akin? At sisisihin mo lang ang ibang tao? O kaya naman ay maghanap ka ng mga sagot at sasayangin mo lang ang oras mo sa paggawa ng lahat ng iyan. Pero alam na alam ni Josiah kung bakit ito nangyayari. Sabi niya, sapagkat hindi sinunod ng ating mga ninuno ang salita ng Panginoon upang gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat sa aklat na ito. Kaya alam na alam niya kung ano ang problema, kaya pwede na niya itong ayusin ngayon. Nagpakumbaba siya at pinalapit niya ang buong bansa sa Diyos, manalangin at magsisi sa harap niya. At pinasunod niya sa kanilang lahat ang salita ng Diyos, iyan ang reformang kaniyang pinasimulan. Kaya kahit hindi ito tahasang sinasabi sa Biblia, tunay na nagsisi si Josias alang-alang sa kanyang kaharian. At hindi lang iyon, mahalaga ang buhay ni Josiah dahil ikaw. Siya ang huling mabuting hari bago ang pagkatapon sa Babylonia. Kaya ato siya ang lalaking yun. Sino ang naghanda sa mga tao para sa pagkatapon? Ginamit ng Diyos si Josias upang ihanda ang kanyang bayan para sa pagkatapon. Kaya sa Mateo 1, versikulo 11, sinasabi, si Josias ang ama ni Jeconias at ng tayang mga kapatid noong panahon ng pagkatapon sa Babylonia. Pero gayang sinabi ko kanina, hindi si Josias ang ama ni Jeconias. Si Josias ay lolo ni Jeconias. Si Jeconias ay walang kapatid na lalaki. Kaya anong tinutukoy ng talatang ito? Ito ay pakikipag-usap sa espiritual na paraan. Sinasabi nito sa atin na ang impluensya ni Josias ay naghanda sa mga tao sa espiritual na paraan upang mapunta sa pagkatapon. Natagpuan muli ni Hosias ang aklat ng kautusan, ang Biblia, at pinasunod niya sa mga tao ang mga salita ng Diyos. Itinuro niya ang salita ng Diyos sa mga tao upang kapag sila ay napunta sa pagkatapon, mapanatili nila ang kanilang pananampalataya. At nang sila ay mapunta sa pagkatapon, kahit na nawasak ang templo, ibinigay niya sa kanila ang aklat ng kautusan, ang salita ng Diyos, ang Biblia. Nadala nila ang salitang Diyos sa kanilang pagkatapon. Iyan ang nagbigay daan sa kanila upang mapanatili ang pananampalataya kahit sa Babylonia. At ang taong nagbigay daan upang mangyari ang lahat ng ito ay si Josias. Ginamit siya ng Diyos upang ihanda ang lahat ng ito para sa kanila. Kaya, sa esensya, sinasabi ng Diyos na si Josias ay parang kanilang spiritual na ama. Ang kanyang impluensya ay nakaapekto sa buhay ng mga taong ito, kaya't nakaligtas sila sa pagkatapon. Ang mga taong naapektuhan noong panahong ito ay ang mga taong tulad ni na Propeta Daniel at Propeta Ezekiel at Haring Jeconias. Ang lahat ng mga taong ito ay naapektuhan ng buhay ni Josias. At iyon ang dahilan kung bakit nagawa nilang panatilihin ang pananampalataya. Kaya si Josias ay parang kanilang spiritual na ama. May katulad din na sinasabi si Paul, di ba? Sa 1 Corinto 4, versikulo 15, sinabi ni Pablo, sapagkat kung mayroon kayong mabilang na mga tagapagturo kay Kristo, ay wala nga kayong maraming ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ako ang naging ama ninyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sinasabi ni Pablo sa simbahan sa Corinto, ako'y katulad ng inyong espiritual na ama dahil itinuro ko sa inyo ang Ebanghelyo. Kita mo? Ganoong klaseng tao si Josiah. Mayroon siyang ganong uri ng impluensya at epekto sa mga taong papunta sa pagkatapon. Kaya inihanda ng Diyos si Josias para sa partikular na sandaling iyon bago dumating ang malaking kapihatian. At gagawin din ito ng Diyos para sa atin. Natutunan nating lahat na ang malaking kapihiyatan ay daratong sa mga huling araw. Tama ba?
Ngunit bago dumating ang panahong iyon, ihahanda ang Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos ng may kapangyarihan at puspusan sa kanila, para maging handa sila sa pagdaanan ng pagsubok na iyon. Hatunay akong naniniwala na ang ating simbahan ay tumatanggap ng ganitong uri ng pagsasanay ngayon dahil papalapit na ang kapigihayan. Papalapit na ang mga huling araw. Kaya kailangan nating maging masigasig sa pagtanggap ng salitang ito bago dumating ang araw na iyon. Pangalawa, ang pangalawang taong itinatampok ay si Jeconias. Si Jeconias ay apo ni Josias at hindi siya isang mabuting hari. Isa talaga siyang masamang hari. Pero may isang bagay na tama ang ginawa niya. At iyon ay dahil sinunod niya ang salita ni Jeremias na sumuko sa Babylonia. Kaya kusang loob siyang sumuko sa Babylonia at siya ay naging tapon. Kaya nga siya tinawag na bilanggo dahil kahit isa siyang hari, kinailangan siyang dalhin sa pagkatapon sa Babylonia. At habang sila ay nasa pagkatapon, noong 37 taon ng pagkatapon, si Jehoiakim, na isa pang pangalan para kay Jeconias, ang parehong lalaki, si Jehoiakim, ay pinalaya mula sa bilangguan. Pinalaya siya mula sa bilangguan at ang hari ng Babylonia ay nagsalita ng may kabaitan sa kanya at inilagay ang kanyang trono sa itaas ng trono ng mga haring kasama niya sa Babylonia. Kaya, sa kalagitnaan ng pagtatapon, pinalaya ng hari ng Babylonia si Jeconias, pinaupo ito kasama niya, kinain kasama niya, at tinatrato siyang parang isang hari. Kaya isipon mo kung ikaw ay isang Hudyo na naninirahan sa pagkatapon noon, at nakita mo ang iyong hari na nakaupo roon kasama ang hari ng Babylonia. Magbibigay iyon sa iyo ng pag-asa, tama ba? Iisipin mo, iyan ang hari natin. Pinalaya siya mula sa bilangguan. Kaya siguro balang araw ay mapapalaya rin kami. Kaya iyan ang uri ng pag-asa na hatid ng buhay ni Jeconias sa mga tao. Kaya bakit nangyari ito, lalo na kay Jeconias? Malamang na dahil nagsisi si Jeconias habang siya ay nasa bilangguan. Iyan ang itinuturo sa atin ng History of Redemption Series Book 5. Ito ay dahon nagsisi siya habang siya ay nasa bilangguan. Kaya nga, pinalaya siya ng Diyos mula sa bilangguan. Ang pinakamahalagang katangian ni David ay ang kanyang pagiging isang taong nagsisi. Kaya naman, labis na natuwa ang Diyos sa kanya. Ang pagsisisi ay susi sa pagiging anak ng Diyos. Kasalanan, sabi lang Biblia, ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit inaalis ng pagsisisi ang kasalanang iyon upang tayo muuling makasama ng Diyos. Ang ikatulong panauhan na itinatampok ay si Zerubabel. Ang pangalang Zerubabel ay nangangahulugang ipinanganak sa Babylonia. At si Zerubabel ang pinuno ng mga taong bumalik mula sa Babylonia. At si Zerubabel ay naglalarawan kay Hesukristo. Kaya mahalaga ang kahulugan ng pangalan. Siya ay ipinanganak sa Babylonia. Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol kay Jesus? Tungkol sa pagdating ni Kristo? Ipanganganak na siya sa mundong ito. Parang tayo, parang isa sa atin. O pero sa panlabas na anyo ng isang makasalanang tao, kahit na sa loob ay walang kasalanan. Kaya sa Isaias 53, versikulo 12, sinasabi na siya ay ibinilang na kasama sa mga manalangsang. Isa siya sa mga makasalanan. Isa lamang siyang ordinaryong tao o tila ganun nga. Ngunit siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Nang ibalik ni Zerubabel ang mga tao mula sa Babylonia, pabalik sa kanilang tinubuang bayan, ano ang dahilan? Ano ang layunin ng pagbabalik? Sa Ezra Kabanata 1, talata 3, sinasabi nito, "Sinuman sa inyo, sa buong bayan niya, naway sumakaniya ang kanyang Diyos. Umahon siya sa Jerusalem na nasa Juda at muling itayo ang bahay ng Panginoon." Ito ang layunin. Ito ang dahilan kung bakit sila pinalaya.
Ang layunin ay muling itayo ang templo. Iyan ang gawaing dapat gawin ni Zerubbabel. Kaya ito ang mga tunay na inapo ni David dahil tinanggap ni David ang tipan mula sa Diyos dahil mayroon siyang pagnanais na itayo ang bahay ng Diyos. At sinasabi ng Biblia na ang mga taong bumalik kasama ni Zerubbabel ay yaong lahat na ang Espiritu ay pinukaw ng Diyos upang umahon at muling itayo ang bahay ng Panginoon. Ito ang lahat ng mga taong ang Espiritu ay naantig ng banal na Espiritu. Yan ang tunay na mga inapo ni David. Ang kanilang mga kaluluwa ay pinukaw ng Diyos ng pagnanais na gawin ang gawain ng Diyos. Iyan ang uri ng mga taong gagamito ng Diyos. Kaya sa huli, ano ang nakatutubos na aral sa kasaysayan ng lahat na ito? Bakit natin kailangan malaman to? Tandaan, ang talaangkanang ito ay isang mensaheng isinulat para sa komunidad pagkatapos ng pagkatapon. Ito ang mga taong bumalik mula sa pagkatapon, ngunit naharap sila sa mahihirap na panahon. At ang buhay nila ay halos kapareho ng sa atin. Bilang mga Kristiyano, lumabas tayo sa mundo at pumasok sa simbahan. Tama ba? Iniisip mo na kapag naniwala ka kay Hesukristo, magiging maayos ang lahat, di ba? Magiging mayaman at maayos lang tayo at walang mangyaring masama. Pero hindi naman palaging ganon, di ba? Ang buhay ay pareho. Kaya ano ang gustong ituro sa atin ng Diyos dito? Tandaan na sinabi sa tipan ni David na ang Diyos ang magiging ama ng mga anak ni David at sila ay magiging kaniyang mga anak. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos, hindi ko sila kailanman iiwan. Sasama ako sa kanila. At kung sila'y gumawa ng mali, sabing Diyos, didisiplinahin ko sila. Yan ang susi. Walang nagbago sa aming buhay, maliban sa katotohanan ang Diyos na ngayon ay aming Ama. Kasama na tansya. At kapag nilabag nato ang kanyang salita, dinidisiplina niya tayo. Pero ang mga taong nasa mundo, wala siya. Iniwan niya sila ng mag-isa. Wala siya'y pakialam sa madaling salita. Parang dinidisiplina ka ng ang magulang mo kapag may nagawa kang mali, di ba? Pero hindi nila didisiplinahin ang mga kaibigan mo o ang mga anak ng kapitbahay mo dahil hindi nila nao ang sarili. Ganon din sa Diyos. Tinatawag niya lamang ang mga inapo ni David na kaniyang mga anak at didisiplinahin niya sila dahil nagmamalasakit siya sa kanila. Iyan mismo ang pangakong ibinigay niya sa atin. Dili makapuyo ang Diyos uban sa sala, ingon niya na ang Biblia. Apan gusto sa Diyos nga makig-uban ka nato. Nakita ba nimo ang suliran? Dili makapuyo ang Diyos sa sala. Apan gusto niya nga uban ka nato bisan may sala kita. Unsa may buhaton sa Diyos? Kailangan miyang alisin ang kasalanang iyon sa atin. Para maalis ang kasalanang iyon, kailangan niya tayong disiplinahin. Kailangan niya tayong sananayin. Kailangan niya tayong subukan, di ba? At subukin payo. Gawin mo lahat na nangabahagay na yan. Iyan ang pangakong ibinigay sa mga inapo ni David. Ayan ang biyaya ng Diyos para sa atin. Dapat tayong magpasalamat para dyan. Hindi nagreklamo tungkol dito. Kaya sa 2 Korinto 6, mga bersikulo 17 at 18, sinasabi ng Biblia, kaya nga, magsilyas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at tatanggapin ko kayo, at ako'y magiging ama ninyo, at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon. At tulad ng mga salitang ibinigay ng Diyos kay David, tama ba? Kanino siya magiging ama? Para sa mga taong hiwalay sa mundong ito? Para sa mga taong iniwan ang kanilang mga sarili sa mundong ito? Sa mga taong ganyan, ang Diyos ang magiging ama nila. Kaya ang mga taong iyon ang tunay na mga inapo ni David. At ang parehong bagay ay inulit muli sa pahayag 18. At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magtamo ng kaniyang mga salot.
Mga kapwa ko banal, tayo ba ay nagmula sa mundong ito? O nabubuhay pa rin ba tayo na may isang paa sa tung mundong iyon? O isa ba tayo sa mga part-timer na linggo lang ang labas at lunes na naman ang pasok? At hindi rin naman buong linggo, di ba? Linggo lang ng umaga o hanggang 2:30 PM lang. At pagkatapos ay babalik tayo agad sa loob? Kaya ibig sabihin noon ay mga inapo lang tayo ni David sa panahong iyon, tama ba? Sa ibang pagkakataon, pwedeng sabihin ng Diyos na, "Naku, wala akong pakialam diyan," 'di ba? Hindi siya makakasama mo, hindi ka niya poprotektar. Ganito ba ang magiging sitwasyon? Hindi naton magawa 'yan, 'di ba? Kailangan itong maging lahat o wala, hindi lamang bahagya. Sa Santiago 1, bersikulo 18, giingon nga sa iyang kabubuton, gipanganak kita niya pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Busa ang Dios ang atong amahan, kinahanglan kitang ipanganak pag-usab pinaagi sa iyang pulong. Kaya't ating muling tingnan ang pangakong ibinigay niya kay David at sa kaniyang mga inapo. Apo'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Kapag siya gumawa ng kasamaan, aking itututol siya ng pamalo ng tao. Kita mo, iyan ang dapat nating ipagpasalamat. Itatama niya tayo. Mao kini ang butang nga angay gayud natong ipasalamat kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. Alang kini sa tungkod nga nagsilbing giya og kusog alang sa tanang natong mga kaigsuunan ug sa tibuok katawan. Para sa disiplina, masakit man, pero iyon ang paraan ng pagpapakita niya ng pagmamahal. Kaya, gayang sinabi ko kanina, darating na ang panahon ng kapihiyaan, pagwasto, at ang disiplinang ito ng Diyos ay mahalaga para sa atin ngayon dahil kapag dumating ang kapihatian, wala nang mangyayari ganoon. Yan ang huling pagsubok. Mag-isa na lang tayo sa mga araw na iyon. Kaya't pag-isipan natin kung ano ang itinuturo sa atin ng aklat ng mga kawikaan. Sinasabi sa kawikaan, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, pagmasdan mo ang kaniyang mga lakad at maging matalino ka, na kahit walang pinuno o pinuno, ay naghahanda ng kaniyang pagkain sa tag-araw at nag-ipon ng kaniyang pagkain sa anihan. Ano ang kaniyang pinaghandaan? Naghahanda siya para sa taglamig, di ba? Kaya sa Biblia, ang tag-araw ay kumakatawan sa panahon ng biyaya. Doon kami nakatira ngayon. Nabuhay tayo sa panahon ng biyaya, tama ba? Mula ng dugating si Hesus Kristo hanggang ngayon, hanggang sa wakas, ito ang panahon ng biyaya. Ito ang panahon ng bagong tipan. Ito ang panahon ng simbahan. Ngunit paparating na ang taglamoy. At ano tang taglamig? Ang taglamig ay panahon ng kapihiyatan. Nag-ingon ang Biblia nga magkaton kita sa hulmigas, walay nagtudlo ni ini kanila. Instinctive lang niya itong ginagawa. Ano ang ginagawa nito tuwing tag-araw at panahon ng anihan? Nagtitipon ito ng maraming pagkain upang pagdating ng taglamig, maaari itong manatili sa loob ng bahay at magkaroon ng sapat na makakaon. Darating ang spiritual na taglamig, wala ng salita ng Diyos. Magkakaroon ng mga pagsubok at paghihirap, kaya kailangan natong ingatan ang salita ng Diyos. Kailangan nating matanggap ang lahat ng pagsasanay na kailangan natin ngayon din. At kailangan nating magpasalamat sa disiplina ang ibinibigay sa ating ng Diyos. Ngayon, habang tag-araw pa, para pagdating ng taglamig, tayo ay maging parang langgam. Handa at handa, tama ba? Hindi katulad ng ibang mga hayop, mga taong naghalungkat at naghanap ng makakaon. Kaya ito ang aral na itinuturo sa atin ng mga inapo ni David ngayon. Kailangan nato maging handa para sa mga huling araw. At ang paraan para magawa iyan ay habang panahon pa ng biyaya, kailangan nating lumapit sa Diyos, iharap ang ating mga sarili sa Diyos upang tumanggap ng pagkain na siyang salita ng Diyos, upang tumanggap ng pagsasanay at disiplina, upang tayo ay maging handa sa mga darating na panahon sa mga huling araw.
Dalangin ko na sana'y maging tunay na mga inapo ni David tayong lahat. Amen? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya at pagmamahal. Nagpapasalamat kami sa disiplina at pagtutuwid na ibinibigay mo sa amin sa aming mga buhay. Alam na natin ngayon, naniniwala at tumutanggap ng may pasasalamat. Alam mong isa iyon sa mga pagpapakita ng pagmamahal mo. Diyos Ama, gabayan mo po kami sa tamang landas. Kung tayo ay magkamali, tulungan mo kaming matuto upang hindi na namin maulit ang mga pagkakamaling iyon. At naway maging mabilis kami sa pagsisisi sa harap mo upang maalis namon ang lahat ng kasalanan sa among buhay. Upang kami ay makapilin mo magpakailanman. Tulungan mo kaming matuto mula sa langgam sa pamamagitan ng paghanda para sa mga huling araw, Panginoon. Maraming beses na nating narinig na papalapit na ito, na paparating na ito. Maaring isa lamang itong salita na basta na lang dumaan sa ating mga pandinig. Ngunit Diyos, dalangin ko na ang iyong espiritu ay hawakan ang aming mga puso para seryosohin natin ang salitang ito, para makapaghanda tayo ng seryoso para sa mga araw na iyon, at upang malampasan naming lahat ang kapihatian sa pamamagitan ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Sa pagkakataong ito, nais naming magpasalamat sa iya sa pamamagitan ng handog na aming ibinibigay sa iya, Panginoon. Tandaan po sana ang lahat ng mga kamay na nagbibigay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila upang wala silang kakulangan sa kanilang buhay. Naway lagi silang may pagpasalamat at naway maihatid ang kanilang handog sa iyong trono ng biyaya at naway kalugdan mo ang kanilang handog. Nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay at idinadalangin namin ang lahat nito sa pangalan ni Jesus. Amin. Purihin natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan.